karabas, sa day 27 po tayo, no? Update po tayo. So gaya po nasabi ko, hindi po kayo maka-full blast ng buong maghapon talaga dito kasi nga nagpa-vlog din po kami para naman meron din tayong pang-vlog ng catching ko kasi nahirapan po yung Team Ilog na sila lang yung pumupuno ng tanghalian natin, ng pananghalian natin upload. So ano lang rin, tsaka hindi pa rin kasi kami, hindi rin namin ma-rush, hindi rin pa kami makalabas mga karabas. Abi ang amihan dito ngayon, talagang napaka-risky kung ipapush natin na lumaot na tayo, no? Tsaka yung gagawa po ng bangka natin hindi pa rin klaro. Unang-una yung schedule nila, may mga trabaho din, so hindi pa ako nakahanap talaga ng talagang gagawa. Pero ngayong araw may kakausapin ako. So condition lang naman, tsaka wirings daw ang kailangan na to. Hindi naman talaga siya, hindi naman siya sira kasi nagagamit naman to dati. Tsaka yung main natin na makina, hindi naman sira yun. Ito lang isa, yung backup, yung 4K. By the way, makina po natin 4DR5 yung malaki natin, ano, sa mga nakamiss nung episode na pinakita ko yung makina. Yun po ay 4DR5. Itong ating backup na makina ay 4K. Galing po yan sa owner. Yung owner jeep po ay nagagamit talaga yun, ginagamit talaga yun nung dating may-ari, tapos naiuwi talaga yun sa bukid. So in short, working siya. Pero nasira na kalaunan yung radiator, ano. Bro, mali pala to, pre. Yung inipoksihan lang natin, yun mga karabas, babasa kasi ako ng mga comment, ano. At yung mga useful na comments po ninyo ay sobrang na-appreciate po namin. Gaya nito, yan, ni-repair lang ni Naldo tong ng epoxy, mali pala yan pag uminit, baka mag-leak din yan. So malamang maghanap na lang po ako ng bagong radiator kasi medyo napabayaan talaga to. Yung pag-stock pala namin dun na ilang buwan, 8 months, yan, kinain ng kalawang, tapos basta hindi na siya siguro malamang hindi na to in good condition. Pero try ko pa rin ipa-check kasi ito siguro paano kayang gagawin dito, matagal pa kaya to. So kung makahanap ako ng radiator sa bayan, baka palitan na lang po natin, ano. So ano pa yung natapos natin dito mga karabas? Ayun, yung nakaraan, yan, mas luminis pa yung natin, nakulayan na. Tapos ito yung main na achievement natin nung day 26, ano. So naglagay na po natin ang official na pangalan itong ating bangkang Pandayo. Ito po ay ang bangkang Mrs. Rabas. Yan. Yun. So yun, lumapat na mga karabas, oh. Hindi na po, nawala na po yung mga bubbles. Nakaraan kasi may bubbles, eh. So sabi naman ni Carl, si Carl po ay asawa ng pinsan ko yun. Si Carl ay sabi niya, lalapat din yung quiz pag nainitan ng matagal. So yung mga bako-bako po na yan dahil yan sa pintura. Yan, oh. Kasi hindi naman talaga pantay ito, eh. Pero yung bubbles wala na po yan. Lapat na yan. So pwede nating i-top coat ngayong araw. Pero gaya ng payo niya, utay-utay yung banat natin. So tingnan nyo mga karas, gaano kaganda yun, oh. Yun, oh. Yan. From the start po, yun talaga ang naka plano na pangalan itong ating bangka, no? Kaya nga po, syempre may purple yung ating kulay. May touch ng purple at gray. Pero syempre hindi pa po tapos yan. Meron pa tayong mga planong gawin dyan. Yung ibang mga kaharabas natin kasi medyo mainipin, no? Meron po tayong gagawin pa dyan. Utay-utay lang po natin. Tsaka kasi yung trabaho, hindi rin, yung availability nung gagawa, hindi rin talaga yung commitment ba, hindi niya rin magawa talaga kasi marami rin siya tanggap. Meron po tayo ilalagay dito. Yan. Meron tayo ilalagay dyan. Huwag kayong mag-alala. Utay-utay lang. Tapos yan, baka ma-top coat na rin natin ngayon. Ito. So si Bugs po pumunta ng palengke para bilhin. Kasi ito mga karabas, yung angle niya kung mapapansin nyo, naka ganun pa, no? So pag sabi ni Tito Yami,
pagdating daw sa laot, saka namin ayusin tong angle. Kasi mga karabas, sa unang laot po na to kasama si Tito Yami para i-monitor niya lahat tong ilaw natin tsaka yung generator. So kung magkaroon man ng aberya sa ating lights, magagawa niya agad ng solusyon. So yun po yung plano. At pagdating po namin doon sa dagat, sa laot, pag sinindihan po namin, doon namin iaayos yung tamang angle niya, na talagang yung sinag nandito, dito yung buga. So doon na po namin i-fix at higpitan ng todo. Yun. Tapos syempre magpo-provide tayo ng mga extra solar na ganito. Yan, para back up din. Ngayon ano pa, wala pa ring available na kulay gray mga karabas na pintura dito sa atin na epoxy paint. Papansin nyo may mga kulang pang pinturahin yan na gray. Yan so nagantay lang po tayo ng availability. Pag wala, malamang baka primer, no choice, primer na lang ilagay ko dyan, yung na gray din, kakulay nya rin. So, okay lang din naman yun, konti lang naman yung So yun, bibigay ko na kaikman tong ating camera para pagtrabaho na tayo So ako babanat nung nung pag-top coat. Si Naldong P ay bro ang plan natin ngayon, bro? Sander ko. Ha? Hindi rin. Tapos yung doon natapalan ng epoxy. Tapos sanderin yung mga No, mga bakok-bakok nila. Kasi mga karabas yung epoxy medyo may mga tulo-tulo. Mas maganda kasi yung pag ginawa nakataob talaga na board para talagang hindi, walang tulo siya, nakataob. Usually ganun ang paggawa. Wala tayong choice, nakaganyan yan. Malaki pa tayo. Kasande rin bro Okay. start tayo magtangkot, ano? Patungan lang natin ito ng ng clear.
para mas ano, mas tumibay. Pero punta pintura sa kanyang hangin ah. May ano po natin ulitan pag ano, medyo matutuyo na. Kita. Mga karabas, ngayon itatap coat na natin itong ating ano, sticker ano. Tuturo sa atin ni Carl, hindi daw bigla-bigla dapat ang pagbira na to. Kasi pag binigla daw natin, dahil sticker po ito, aangat daw yung kanyang dikit ano, lulutuin. So gagawin natin, tinuruan niya tayo, sa umpisa daw, ano lang, mist. Sa umpisa daw, mist lang, mist. Patuyuin, tapos mist uli, tapos isa pa uling mist. So, pag natuyo po yun, saka natin dito full blast ng itong top coat natin. So yung gagawin natin. So, timingan pa natin na hindi dapat mahangin. Yan lang. Usok-usok lang sa umpisa. Hangin na. Yung mist, tinatangin na doon. Ayan lang muna sa umpisa ha. Kapila tayo. Kaya po yan, patayin muna natin, tapos mamaya na ulit. Lagyan natin ulit ng mist mga karabas.
Abangan lang natin yung hangin. Saan? Yun na po ito, doblehan natin mga karabas. Dito ako sa gilid para makita ko yung ano, yung kislap niya. Para malaman ko kung yung tinatamaan ko ba kasi clear to eh. Para malaman ko kung meron pa ako na miss. Dito kita-kita eh. Side. Hangin. Tinatanga yung ating tinatanga yung ating pintura. Ayan na, ako natin tuloy. Mga karabas, pangatlong patong na natin ng ano lang, yung pahapyaw lang ba para daw hindi mabigla yung yung sticker. Oh, hangin man. Dito siguro tayo simula. Ano? Pangatlong pahapyaw. Tangay ang pintura. Pag nagpuswit ko na gano'n, balik sa akin ang pintura eh. Mga karabas, naikwento namin sa inyo na nakaraan na merong nataob na bangka dito. Tapos yung tatay niya nakasave ng nalubog din yung bangka. Ang nangyari kasi, mag-aba po silang may isda, lumaot yung si Kuya Bunso, yung anak, tapos si tata yung isa, magkahiwalay sila. Nalubog si Kuya Bunso doon sa laot sa may Palawan, nang hindi rin nila alam, Tapos si tatay, nakasave naman ng lumubog din na bangka. Ito na siya, pakilala natin si Kuya Bunso, binisita tayo dito ni Kuya. Kukwentuhan niya kami about sa pangisda. Kwento mga kuya, yung experience mo doon, ba't ka natao, ba't anong naranasan mo doon? Sa laot, nangisda ako. Hindi ko alayin ka naglakas na malalaki alon. Pero marami na kuhuli, may 50. 50 kilos? 50 kilos. Tapos, parang ginakabahan ako, gusto ko na umuwi. Sabi ko, sige, isa pang ikot ko pa sa Payaw. Yung malayo na ako, mga 3 milya na ako sa Payaw. Hindi ko na malayan na pala na nakabalagbag ako sa malalaki alo, hindi ko nakita eh. Kakain ako tinapay, pagtingin ko yun, biglang napas ako ng malaki alo, tapos isang alo pa ang maliit, bago malakas sa akin, biglang pagtaob yun na. Taob yun talaga. Grabe di yung huli mo, wala na, sayang. Wala, tatapo lahat. Pero sana yun sayang Tapos? Tapos ang ginawa ko naman, tinanggal ko naman ang katig yung sa kabila. Pinamputol ko ang tali. Tapos tinali ko yung kabilang lubi doon sa kabilang katig. Tapos bumalagbag sa alon. Sabi ko, pinakaya ko siya. Yung pakaya ko, kinabit ko naman yung katig. Tapos yung tulda ko, tinali ko doon sa taas sa palo. Yun na lang, yung ginawa ko papunta Palawan. Nakatulda na ako ng layag. Ginawa mo na layag para baka punta ka sa isla. Kasi kung papunta ko sa isla. Dahil yung hangin kasi papuntang Palawan. Kasi kung hindi, baka tangayin ka ng Agos. Ay, papunta ang Agos, papunta laot.
papuntang laot. Oo, malakas. South China Sea. Tennessee. Oo. Ang hangin na papuntang Palawan. Bagong alon, kalalaki. Aroy. Yun lang nagpaano sa akin, yung hangin at ang alon. Ilang Isang gabi at isang araw. isang gabi at isang araw. Bago dating ako sa Palawan, dulo ng Coron. May nakita sa'yo. Kuha na, ng alas 3 na ng hapon. Sa hapon. Tapos may nakita sa'yo, di ba? May nakakita sa akin na bangka. Yun. Ay di kinaway ko siya. Sabi ko, pare, tutulong. Sabi niya sa akin, pare, di mahila yan eh. Oo. Sabi ko, hindi ko naman naawa sa akin, lubog na ako eh. Sabi niya, bawi pa ako. Sabi niya sa akin, Oo. sabi ko, malakas. Maganda, pailahin mo muna ako sa kabila para makasipti ako. Ay malayo na siya hanggang doon sa may ilog na yan. Bumalik, nawar siguro sa akin. Oo, bumalik. Ay dito, pag-itsa ko ng tali, ay yung problema naman sa kanya, malulubog rin siya. Sabi niya sa akin, agat ka dito, akyat. Oo. Ay di, nag-akyat din ako, dala ko yung timba ko. Ako nga, tagalimas, malulubog rin talaga siya. Malulubog na rin talaga. Kalahati ng tubig. Kaya siya nagdalawang isip din talaga, no? Ay di siya na lang nag-timon sige kabago, hindi ako limas. Pagdating naman doon sa dulo ng bundok ng Alis, ng Palawang Corona nun, hindi rin naman maikot. Ang timon niya, kaliit. Ulit. Ay di ako naman nag-alus sa kwan sa unahan, ganyan, para mapaikot. Tapos hindi mo alam, nung araw din na yun, si tatay mo pala, may naligtas din na dalawang mangingisda. Grabe, no? Napaka, coincidence, no? Ikaw niligtas doon, pero siya may niligtas dalawa pa. Kwento niyan dito eh, pagdating niya pa lang, kwento niya agad dyan eh. May niligtas siya. Buti, pero matindi na to mga karabas. Pagkatapos siya makarating dito, ginawa agad yung katig. Laot ulit. Tibay, no? Tatag eh. Buong loob. Bulog talaga. Kahit grabe yung hangin. Yun yung lagi po naming sinasabi na ang hirap pa rin magpalaot ngayon kasi napakalakas na kami yan. Pero baka sa unang palaot po natin, tatimingan natin ang medyo gusto ko isama si Kuya doon sa sa mga area nila. Dito siya sasama sa bangka natin. Para kumbaga guest natin siya sa episode na yun. Kuya Bunso. Kuya, salamat sa share mo na experience mo na yan at Ilang beses ka na kaya nataob? Ilang beses ka na nataob pala? Ilang beses ka na nataob? 2 beses ako nataob. 2 beses. Kadikit lang ng buwan. Oo? February. Oo. February 14 ako nalubog. Oo. Yung taon lang. Last year. Tapos ngayon, January 15. January 15 naman. Isang taon pagitan. Isang taon pagitan bago ang buwan, bago ang numero 14-15. 14-15. Ay kasi itong tag-amihan talaga kasi malakas ang hangin eh. Malakas talaga. That's it. Tatag, tibay. Salute sa mga mangingisda natin na kahit na sobrang lakas ng hangin mga karabas sige lang para syempre may pang sa pamilya. Kailangan ko no? Wala eh. Kailangan talagang magtrabaho, no? Wala hanap buhay. Sa dagat talaga hanap buhay ko. Dagat talaga eh. Pag si tatay mo, katuwa dito pang nagkwento, talagang nakikinig kami. Lupit ng mga experience niya rin sa dagat eh. Yun ang kwento niya. May bata pa siya mga isda. Kaya nga. So anyway, thank you. Kuya Bunso.